Ang misa sa araw na ito ay tinatawag ding Misa Aurea o Ginintuang Misa. Ipinagdiriwang ang Misa Aurea noon ng may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng ibanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto at liwanag na mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot na mga salita ng Anghel Gabriel at ng tugon ni Maria. Ngayon day, ipahahayag ang simula ng buhay ni Jesus, ang salitang nagkatawang tao. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating Misa de Aguinaldo. Sisindahan natin ngayon ang makandila ng korona ng Adbyento. Sa pagsisindi ng mga kandilang ito,
tayo ay inanyayahang ihanda ang ating mga sarili, maging tapat sa pagsisisi at pagbabalik loob, upang maging karapat dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Magningning nawa ang ating mga puso sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang magsisindi ng makandila ng korona ng Adbyento ay sina Mr. and Mrs. Melchor Gabriel and family, Mr. and Mrs. Roberto Medinella Jr. and family, and Jeneline Jeronimo and family. Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sisindihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay mabigyan ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami sa pamumuhay na tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pag-ibig mo sa sangkatauhan, minarapat mo na magkatawang tao ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kanyang pagsilang ay nagatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo ang makandilang ito ng korona ng Adbyento, pati na rin ang pamilyang nagsindi nito. Pagkalooban mo sila na mabiyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang buhay. Tulungan mo sila at gabayan sa kanilang pagsusumikap at mga pagpupunyagi. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay nagbabantay, nag-iingat sa kanila sa gabi at araw. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. Patuloy mo silang pagkalooban ng mga biyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang buhay. Naway may bahagi namin sa ibang liwanag at pag-asa na hatid ni Kristo sa mundo. Muli inialay namin ang mga pamilyang ito na nagsindi na makandila ng korona ng Adbyento, na sila iyong pagpalain, iingatan at basbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli aminin natin ang ating mga pagkakamali, mga pagkakasala at pagkukulang. Kababaang loob na ating pagsisihan ang mga ito at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mapagmahal na Diyos.
Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Berheng kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Berhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Magbibigay ng palatandaan ang Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang anak nito ay tawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin.
daigdig, lahat ng naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay. Ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoo'y darating. Siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po tayo. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ang anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At palakpakan natin ang Diyos, papurihan natin ang Panginoon. Ginising niya tayo kanina, binigyan niya tayo ng buhay at kalakasan. At binigyan niya tayo ng magandang panahon upang muli tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang siya'y ating papurihan at pasalamatan sa banal na misang ito. Ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan sa buhay. Sa gitna ng mga maraming pagsubok, hindi maiiwasang mga problema, naharap natin ang mga napakaraming hamon sa buhay at sa ating mga paglilingkod. Subalit alam na alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang imposible para sa Kanya. Kaya kahit papano tayo ay nakakaraos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lahat ng mga ito ay nagmula sa Diyos. Kaya dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Kailangan nating magtiwala sa Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya tayo mananalig na hindi niya tayo pababayaan. Sa takdang panahon, diringgin niya ang ating makahilingan at mga panalangin. Kaya sa bawat araw ng ating buhay, dapat hindi natin siya kinakalimutan.
na siya'y ating papurihan at pasasalamatan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating Misa de Aguinaldo. Ipinagpapatuloy natin ang ating mga paghahanda para sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon. At habang ipinagpatuloy din natin ang ating paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Ilang tulog na lang, matapos na ang mga araw ng ating paghahanda. At ang aking katanungan ay, handa na ba tayo? Ready na ba ang bawat isa sa atin upang muli nating gunitain at ipagdiwang ng may kahulugan ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon? At sa ating pagpatuloy ng ating paghahanda, ang ating mga pagbasa, lalo tigit ang ating mga ebanghelyo sa mga araw na ito, ay patuloy na nagtuturo, nagpapaalaala at gumagabay sa atin kung ano ang makarapat-dapat nating gawin na mga paghahanda. At sa araw na ito, ang mahal na Berheng Maria ang siyang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa ating pagpatuloy sa paghahanda. Narinig natin sa ating ebanghelyo sa umagang ito ang unang misteryo ng tuwa. The first joyful mystery. And the first joyful mystery is natutulog kayo? The first joyful mystery is the Annunciation. Ang pagbalita ng anghel kay Maria tungkol sa plano ng Diyos. Si Maria ay pinili ng Diyos na magiging ina ng kanyang bugtong na anak. Kasi mahal na mahal ng Diyos tayong mga tao. At ang ating mga unang mga magulang ay nagkamali at nagkasala. Kaya kailangan iligtas niya tayo sa pagkakasala. Kaya nais niyang ipadala ang kanyang bugtong na anak upang magligtas sa atin. At ang mahal na Beren ang siyang pinili ng Diyos upang magiging ina ng kanyang bugtong na anak. At narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagbalita ng Anghel Gabriel tungkol sa plano ng Diyos. Sabi ng Anghel Gabriel kay Maria, matuwa ka, mapalad ka, magalak ka, dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Paano magalak at matuwa si Maria? Alam natin na engaged na siya kay Jose. Nakatakda na silang ikasal. At siya ay batang-bata pa. Hindi niya lubos na uunawaan kung ano ang sinasabi ng anghel. Imbes na matuwa ang Berhen Maria, napuno siya ng takot. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Kaya ano ang sabi ng anghel sa kanya? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Pinili ka ng Diyos upang ikaw ay magiging ina ng kanyang bugtong na anak. Bababa sa iyo ang banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw ay magdadalang tao. At ang iyong ipapanganak ay banal dahil siya ang magliligtas sa sanlibutan. Tanong uli ni Maria, paano mangyari ito? Gayong ako ay isang dalaga. Sabi na anghel, walang imposible sa Diyos.
Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natatandaan mo ang iyong pinsan na si Elizabeth? Alam ng karamihan na siya ay baog at siya ay matanda na. Pero ngayon, ika-6 na buwan ang kanyang pagdadalang tao because nothing is impossible with God. Nagdududa pa si Maria, kaya pinapatunayan ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Sabi niya, ang iyong pinsan na si Elizabeth, na kahit baog ay matanda na, sa kapangyarihan ng Diyos, ngayon ay 6 months nang nagdadalang tao. At noong marinig ito ng mahal na Beren, ako'y alipin ng Panginoon, matupad nawa ang iyong sinabi. Sabi ni Mama Mary, okay, yes na yes ako dyan. Tinatanggap ko ang plano ng Diyos na ako ay magiging ina ng tagapagligtas ng sanlibutan. Mga minamahal na kapatid, ito ang dahilan kung bakit lubos nating mahalin si Mama Mary. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating mahalin at palalimin ang ating pagdidibusyon sa mahal na Birhen Maria. Bakit kailangan natin siyang mahalin? Kasi kung hindi niya tinanggap ang plano ng Diyos, wala si Jesus. Kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan. Nakita ninyo? Kung wala si Maria, kung hindi nag-oo si Maria sa plano ng Diyos, kung hindi niya tinanggap ang plano ng Diyos, anong mangyayari? Sino ang magsilang sa ating tagapagligtas? Pero mapalad tayo dahil ang mahal na Birhen ay bukas na loob niyang tinanggap ang plano ng Diyos. Nag-yes siya sa plano ng Diyos. Tinanggap niya ng bukas loob ang kalooban ng Diyos. Kaya isinilang niya ang bugtong na anak ng Diyos na siyang ating tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya sa masandaling ito, sabihin natin kay Mama Mary, thank you ha. Kasi tinanggap mo ang plano ng Diyos na ikaw ay magiging ina ng aming tagapagligtas. Salamat na dahil sa iyo isinilang ang aming manunubos. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng Christmas sa sanlibutang ito sa pamagitan ng pag-oo sa plano ng ating Panginoon. Kaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay wag nating kalimutan ang magpasalamat sa mahal na Birhen Maria. Patuloy nating papurihan siya at pasalamatan. Pero huwag sambahin ha. Dahil hindi natin sinasamba si Maria. Kung minsan tinatanong yan ng ibang sekta, tinatanong kayong mga Katoliko, sabi ng mga saksi ni Jehovah, bakit kayo mga Katoliko ay nagdarasal kayo ng rosaryo? Sinasamba ninyo ng higit sa Diyos ang Birhen Maria. Tapos kayo naman, oo no? Oo daw. Hindi natin sinasamba si Maria. Dahil ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Nasusulat sa 10 kautusan. Ano ang sulat? Ano ang sabi ng 10 kautusan? Sambahin mo ang iyong Diyos at wala nang iba. At si Mama Mary ay hindi siya Diyos. Ina siya ng Diyos. Ina siya ng ating manunubos, subalit hindi siya Diyos, kaya hindi siya dapat sambahin.
Ilumuluhod kayo sa kanyang harapan. Nagdarasal kayo ng rosaryo. Hinahawakan pa nga ninyo siya. Pinapahiran pa ninyo ng inyong panyo. At inaalayan ng mga bulaklak. Ang ating sagot ay, ang aming pagdarasal ng banal na rosaryo, ang aming pagluhod sa kanyang banal na harapan, ay pagpapahayag ng aming pasasalamat at papuri sa Kanya. Dahil tinanggap niya na siya'y maging ina ng aming tagapagligtas. Kung wala siya, wala si Jesus. Kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan. Kaya siya'y dapat papurihan at pasasalamatan. Upang mas lalo nating mapalalim ang ating pagmamahal, pagpapasalamat at papuri sa Birhen Maria, dapat natin siyang tularan. Siya ang isa sa ating mga modelo. Siya isa sa ating mga model at huwaran sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga magaganda niyang ginawa at magaganda niyang katangian. Kahit sa mga titulo ng mahal na Birhen Maria na ipapahayag ang kanyang makatangian na dapat nating tularan. Halimbawa, Mother of Perpetual Health, ina ng laging saklolo. Anong katangian ang itinuturo niya sa atin? Magiging ina ng laging saklolo. Anong katangian ang kanyang itinuro sa atin? Maging masakluluhin o maging matulungin. Palaging nagsasaklolo, palaging tumutulong sa makapatid nating higit na nangangailangan. Kapag sinabi natin, Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, anong katangian ang kanyang itinuturo sa atin? Puso. Ano ang itinuturo niya sa atin? Na maging mapagmahal, katulad ng pagmamahal ng kanyang bugtong na anak. At siyempre, isa din sa makatangian ng mahal na Birhen ay ang kanyang kababaang loob na sundin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang kalooban ng Diyos. Subalit, makasunod lamang tayo sa kalooban ng Diyos kung tayo ay marunong makinig. Kaya sabi ng anghel kay Maria, makinig ka. Dahil kapag hindi natin napapakinggan, ay hindi natin masusunod. Halimbawa, sabi ng teacher, encircle the correct answer. Hindi mo napakinggan, hindi ka kasi nakinig sa teacher ng kanyang instruction, ay encircle the correct answer. Ang ginawa mo ay in-underline mo ang correct answer. Anong mangyari sa iyong test? 0 ka. Kasi hindi ka nakinig, hindi mo nasunod kung ano ang instruction. Kaya sabi ng anghel kay Mama Mary, makinig ka. Makinig ka. Ganon din sa buhay natin. Lalong-lalo na sa loob ng ating mga pamilya. Ang mga bata na hindi nakikinig sa kanilang mga magulang ay nahihirapang sundin kung ano ang sinasabi ng mga magulang. Ang mga magulang ay walang ibang hinahangad para sa kanilang mga anak, kundi ang mabigyan sila ng magandang kinabukasan at kaaya-ayang buhay. At ang ginagawa ng mga magulang upang makamtan ang mga ito ay pinaalalahanan sila kung ano ang dapat gawin. Araw-araw paalaala, araw-araw reminders, upang hindi makalimutan ng mga anak ang dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Kung makinig lamang ang mga batang ito sa sinasabi ng mga magulang, may maganda bang kinabukasan naghihintay sa kanila? Opo. Subalit kung hindi nakikinig, hindi siya makasunod kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay.
Ganon din ang ating Diyos. Ang Diyos ay mayroong magandang hinahangad sa atin. Ano ang kanyang hinahangad sa atin? Na makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ginagabayan tayo, nire-remind tayo, pinaalalahanan tayo. At kung nakikinig lamang tayo sa kanyang pagre-remind, tiyak masunod natin kung ano ang kaniyang kalooban. Sana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay matularan natin ang mahal na Berhen. Sana sa ating pang-araw-araw at hinding masabi, ako'y alipin ng Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam, ikaw ang masunod. Dahil alam ko na hindi mo ako dadalhin sa kasamaan. Ang iyong pangarap para sa akin ay para sa aking kabutihan at sa aking ikaliligtas. Kaya, ikaw ang aking susundin dahil ikaw ang aking Diyos na lubos na nagmamahal sa akin. Ako'y iyong anak, ako'y iyong alipin, masunod nawa ang iyong sinabi. Amen. Magsitayo po tayo. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Katulad ng mahal na Berheng Maria, makinig tayo sa mga salita ng Diyos at tuparin ng may kababaang loob ang kaniyang kalooban. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikinig ng iyong anak, upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan patungo sa iyong paghahari. Gabayan mo kami nang matularan namin ang mahal na Berheng Maria ng may kababaang loob na nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak naming iniintay, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Bereng, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leleo na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Ang lalakay maglinis, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Magsitayo po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay pagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators. Sa Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Atin din pong pasalamatan ang mga nagsindi ng kandila, sina Mr. and Mrs. Melcher Gabriel and family, Mr. and Mrs. Roberto Midililla Jr. and family, at Jenilyn Jeronimo and family. Para sa mga family sponsors, Miss Caril Joy Gabriel, Miss Nora de la Cruz and family, and Mrs. Cristina Hussein and family, Mrs. Pearly Cleofas at Mrs. Matilde Gahodo. At pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Paalala at paanyaya, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay magkakaroon ng fundraising para sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan para tayo po ay maging isang Kwasay Parish. Kaugnay po nito, kami po ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso sa pamagitan na maging family sponsors at family Advent Candle sponsors sa ating mga misa at simbang gabi. Anumang tulong na inyong maibibigay ay isang malaking biyaya at ambag sa patuloy na paglago ng ating simbahan at komunidad. Sa mga nais pong maging family sponsors, ay lumapit lamang po sa ating mga chapel leaders. Paalala din po na ang ating mga altar servers ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang sanggol na Batang Jesus. Nawa po sila po ay inyong patuloyin at papasukin sa inyong mga tahanan. Ito po ang mga schedules ng ating Pax Tecum. Cluster Love, December 26, 2025, sisimulan sa ganap na 8:08 ng umaga. Cluster Hope, December 27, 2025, sisimulan din sa ganap na 8:08 ng umaga. Cluster Faith, December 29, 2025, sisimulan din sa ganap na 8:08 ng umaga.
At sa January 3, 2026, ang lahat ay inaanyayahan sa Pasko sa Mission Station. Magkakaroon ng banal na misa sa ganap na ika-3 ng hapon at susundan ng mga programa, salo-salo at mga paraffol. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Maraming salamat po. Bukas po ay araw ng linggo. Meron po tayong Misa de Aguinaldo sa ganap na alas 4 ng madaling araw at magkaroon din tayo ng Sunday Mass sa ganap na alas 9 ng umaga. Iba po ang misa ng Misa de Aguinaldo kaysa Sunday Regular Mass. Iba din ang ebanghelyo, no? Bukas sa Misa de Aguinaldo, kakanta tayo ng papuri. Ang kulay po natin ay puti. Pagka alas 9, wala na po tayong papuri at ang kulay po natin ay kulay violet. Dahil ipagdiriwang natin ang ika-4 na linggo ng panahon ng Adbyento. No? Bahala, hindi kayo magsimba ng Misa de Aguinaldo, basta makasimba po kayo sa regular Sunday Mass sa ganap na alas 9 ng umaga. Kasi ang Misa de Aguinaldo ay novena po natin para sa Pasko ng pagsilang. Ang Sunday Regular Mass sa 4th Sunday of Advent ay sa ganap na ika-alas 9 ng umaga. Paalaala po iyon. Pangalawa ay ilang araw na ninyong narinig ang salitang Pax Tecum ng ating mga altar servers. Dito sa Cluster Faith, yun po ay sa darating na December 29. Hindi ko alam kung naunawaan nyo ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Pax Tecum. Ang Pax Tecum ay isang Latin na salita na ang ibig sabihin ay peace be with you. Peace be with you. Ang ibig sabihin, isinilang na ang prinsipe ng kapayapaan. At ang prinsipe ng kapayapaan ay dadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng Ninyo Jesus na dadalhin ng mga batang misyonero ng ating mga altar servers. So sana ang prinsipe ng kapayapaan ay inyong bubuksan sa inyong mga tahanan upang ipagdasal ang inyong pamilya na sana sa gitna ng maraming pagsubok at hamon sa buhay, ang kapayapaan ang maghari sa loob ng inyong mga tahanan. Yan po ang ibig sabihin ng Pax Tecum. Hindi lang po yan dalaw-dalaw ng mga sakristan. Ang dumadalaw sa inyo ay walang iba, kundi ang bagong isinilang na prinsipe ng kapayapaan. At sana ang kapayapaan, pagbagong taon, ang siyang maghari sa loob ng inyong tahanan sa bawat puso ng miyembro ng inyong pamilya. So kung hindi niyo binuksan ang inyong tahanan sa prinsipe ng kapayapaan, baka gyera niyan ang papasok sa inyo. Kailangan ang ating papasukin ay kapayapaan sa pamamagitan ng Ninyo Jesus na isinilang sa sabsaban. Kaya sa December 29, intayin po natin ang prinsipe ng kapayapaan na dadalaw sa atin. At buksan natin ang ating matahanan upang ang kapayapaan ay ating patuloyin at tanggapin sa bawat puso ng miyembro ng ating pamilya. Amen. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad natin ang pagpapala ng Diyos, hingiin natin ang biyaya. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at iniintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kaniyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig, na puspos ng sigla,
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Mahalin natin at tularan ang Berhen Maria. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.